Habang siya ay unti-unting lumalayo, tumawag siya mula sa likod. Ngiti sa labi, siya ay nagpasalamat sa tulong ni Jean, at sinuklian ito ni Jean ng parehong ngiti. Ngunit kapag siya'y wala na, unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Iniisip niya kung tama nga ba ang kanyang ginawa sa hindi pagsasabi sa kanya ng lahat. Nararamdaman niyang wala namang magagawa ang dalawang teenager tulad niya at ng kanyang kapatid sa sitwasyon. Ngunit alam naman natin na si Jean ay hindi isang karaniwang teenager, at hindi ako magugulat kung alam na niya kung sino ang nasa likod ng kanyang pinsala. Makalipas ang ilang sandali, naririnig natin ang ating sarili sa isang club kung saan nagmumula ang mataas na enerhiya ng musika at ang paligid ay abala. Sa gitna ng lahat, napapansin natin ang leader ng mga namamahiya, si Gi-soo Kim. Kumukunot ang kanyang noo habang umiinom at nagtatawanan kasama ang kanyang mga kasama. Sila'y nag-uusap ukol kay Jean at nagtataka kung paano napapansin ng isang batang pasaway ang lahat. Nagsalita ang isang tigasin, paalala sa lahat na ang kanilang pagbagsak ay dulot ng huwag dapat baliwalain si Jean. Sinasabi niya na madali lang siyang pwede nilang alisin kung magplaplano sila ng maayos. Sumasang-ayon ng isa pang tao, bigyang pansin na hindi pwedeng pagbigyan lang si Jean sa ginawa niya. Isinisisi ng isa pang kasama na walang laban si Jean laban sa kanilang lahat. Kahit puno sila ng sigla, alam ng kanilang boss na hindi madali ang pagpabagsakin kay Jean. Galit pa rin siya mula sa nakakahiya nilang pagkatalo, pero ayaw niyang palampasin ito. Ibinaba niya ang baso niya sa pagsasakit at sa pagtangi sumang-ayon na rin siya sa kanyang mga tauhan. Pinapaliwanag niya na hindi kanilang estilo ang laban ng isa laban sa isa. Kaya kailangan nilang magplano ng estratehiya para mapabagsak ang ating lalaki gamit ang dami. Kumikislap ang mga tauhan na parang masayang-masaya sa kanilang plano. Maaaring iniisip ng magulong grupo na ito na nasusukat na nila ang lahat, pero sila'y wala lang kundi isang grupo ng mga hyenas na tiyak na makakatanggap ng kanilang kahagi mula kay Jean sa huli. Habang binubuo nila ang kanilang susunod na hakbang, tumunog ang telepono ni Gi-soo. Ang caller ID ay nagpapakita na mula sa isang taong may etiketang, maliit na B*TCH. Nalaman nila na ito pala ay kapatid niya, at tila sumasang-ayon din si Gi-soo sa akin na siya nga ay isang gago. Ewan ko sa kanya. Nagsisigawan sila, tanong niya kung bakit naupo lang siya sa club. Sinabihan siya ni Gi-soo na magsalita na lang siya o ibababa na niya ang telepono. Sinasabi ng babae na malaki ang utang niya kay Gi-soo. Naguluhan si Gi-soo at tinanong kung ano ang pinagsasasabi niya. Inilabas niya na sinaktan niya si Dayan kanina. Sinasabi niya na hindi pwedeng hayaan ang mga kapatid na makalusot, o mawawalan sila ng kapangyarihan sa buong eskwela. Ang kapatid, medyo ipinagmamalaki ang kanyang kapatid, sinabi na maganda ang ginawa niya. Inilabas niya na plano rin nila na maghihiganti kay Jean. Biglang may pumasok sa club. Bamaling ang mga sakitin para makita kung sino ito, at napagtantong si Jean pala. Mukhang pumunta siya doon para ayusin ang kanilang kaguluhan. Napakagalit ni Gi-soo nang makita si Jean na parang walang pakialam na pumasok sa kanilang teritoryo. Pero dumaan lang si Jean papunta sa kanilang mesa nang may kalmadong disposisyon. Medyo naibsan ang init ng ulo ni Gi-soo dahil hindi na nila kailangan pang habulin si Jean para maghiganti. Pero hindi rin pala pumunta si Jean doon para magkaibigan, at agad niya itong hinuli ng isa sa mga kasama sa mukha at binangga sa gilid ng mesa ng malakas. May isa pang kasama na tumakbo papunta rito. Siya, pero ang kamay ni Jean ay bumilis ng ganoon na lang at yung kanyang isang suntok ay sinisira ang lahat ng tadyang ng manlalaban. Ang pangunahing leader ng mga naapi at ang kanyang mga utusan ay nagngingit-ngit na makita ang kanilang mga tauhan na nagpapaluhod. Ang iba pang miyembro ng grupo ay papalapit kay Jean, ngunit nananatili lang ang kalmado ng aking kaibigan. Habang papalapit sila, siya ay nanghahampas ng isang tao na parang walang kahirap-hirap, parang tunay na Sigma male. Sunod, kinakapit niya ang isang nakalilang ulo at ibinabasag ito sa mesa ng mabagsik. Habang ang taong nakalilang na ito ay natatakot sa kanyang buhay, hindi tumitigil si Jean at ibinabagsak nito ang taong ito sa pader na parang larwang trapo. Pagkatapos ay kinukulupot niya ang kanyang kamao at ibinibigay sa tabi ng matabang mukha. Isang tao ang kumukuha ng garapong baso at binabato yun kay Jean, ngunit ngumiti lang ang aking kaibigan at sinampal ng mabagsik ang kanyang mukha, na ikinabitbit ang dugo sa kanyang bibig. May isa pang nagtakbuhan mula sa likuran,
Ngunit bumunot si Jin pababa, kumuha ng kanyang kamay, binaligtad ng masakit, at saka binigyan ng mabigat na sampal sa kanyang mukha. Ibinaon ni Jin sa isang tabi ang nang-aapi at saka kinuha ng isa pang utusan sa mukha. Binasag niya ang pangit na mukha ng taong iyon ng husto. Ang tuhod niya, sinira ang ilong ng magnanakaw ng may nakakadiring lagutok. Sa lahat ng magnanakaw na nasa Sehulyo, naiwang tulala si Giso, hindi makapaniwala sa nangyayari. Habang ang kanyang kapatid ay nasa linya pa rin at agad itong nagtatanong kung ano ang nangyayari, dahil naririnig niya ang malakas na pagkakagulo at kaguluhan. Lumilingon si Jin kay Giso na may panginginig sa boses, na pinalamig kay Giso. Nagtatanong kung kailangan niyang ulitin ang kanyang sinabi, dahil base sa alaala ni Jin, sinabihan na niya si Giso na lumayo sa kanyang kapatid. Wala sa sarili si Giso sa pagtataka sa pag-iiba ng mga pangyayari. Nakakatawa nga na sinubukan nilang gantihan si Jin, pero sila pa ang natameme. Nakipagsagupa si Jin ng propesyonal at nilampaso ang lahat ng mga ito sa loob lamang ng ilang segundo. Samantala, patuloy si Jin sa pagtatanong kay Giso, nagtatanong kung ano ba ang nagawa ng kanyang kapatid sa kanya. Nagpapanggap si Giso na wala siyang alam, habang isinisilip ng palihim ang baso sa mesa. Binato niya ang baso kay Jin ng mabilis, pero nangiti lang si Jin, pinaatres lang ang baso na sumabog sa pader. Habang nakatayo siya ng walang pake, trap ni Giso ang isang bote at inihagis ito sa kanya. Sumalakay ang ating bata sa isang hakbang pabalik, iniiwasan ang tama, ngunit nang ihagis ni Giso ang bote muli, sinasampal ito ni Jin palayo sa kanyang kamay at sumagot ng suntok, nagtapo ng laman ng bote sa lahat ng dako. Sinubukan ni Giso na sampalan siya ngayon, ngunit ang aking kasama ay sumagot muli ng isang brutal na suntok sa mukha ng bastos, iniwan ang ilong nito na dumudugo ng labis. Sumandal si Giso pabalik, humihingal para sa hininga matapos ang suntok, habang si Jin ay nananatiling malamig at maayos, hindi man lang napapawis. Tinanong ni Jin ang bastos kung anong baluktot na ligaya ang natatamo niya sa panggigipit sa isang walang lalaban na babae. Sa isang desperadong galaw, kinuha ni Giso ang isang bote, dinurog ito, at nagsanay ng matalas na piraso patungo sa dibdib ni Jin. Ngunit walang takot na ipinakita ang aming bata, at agad na sinampal ng malakas ang kamay ni Giso, ginawa itong mahulog ang bote. Pagkatapos ay hawak niya si Giso sa leeg at sinisiksik, nagdudulot sa kanya na pahirapan sa paghinga. Ang mga paa ni Giso ay sumabit sa kanilang sarili habang siya'y desperadong lumalaban, at si Jin naman ay puwersahang itinutulak siya patungo sa lupa. Ang bastos ay umiijek at umaaligid, desperadong sumusubok na makatakas mula sa hawak ni Jin. Mahigpit ang hawak niya, pero di susuko ang aking guy. Ang kanyang kamay ay pinanig sa lalamunan ni Giso, tiyak na nagpapatibay na ang dating mayabang na magnanakaw ay alam kung sino ang may kontrol ngayon. Binanggit ni Jin kay Giso kung ano ang dapat gawin sa kanya. Si Giso, halos nawawala na sa kamalayan matapos ang masalimuot na pambubugbog, di makalikha ng sagot. Nagbigay ng huling babala si Jin, malinaw na ito na ang huling pagkakataon na kanyang pagbibigyan. Binalaan niyang ilayo ang kanyang sarili sa kanyang kapatid at siguraduhin kontrolado si Wei Jin, na kapatid ni Giso. Binigyang diin niya na kung sakaling marinig niya kahit chismis lamang tungkol kay Giso o Wei Jin na nambabahala sa kanyang kapatid, babalik siya upang tapusin ang sinimulan niya. Upang pabigyang diin ang kanyang punto, hinihigpitan ni Jin ang kanyang hawak sa lalamunan ng walang hiya, puwersahang itinutulak papunta sa bingit ng pagkawala sa kamalayan. Ang namumuno ngayon ay desperado at sa bingit, nagsisimula ng umalma at magpakaawang-awang. Pagkatapos nyon, hinayaan na ni Jin ang kanyang hawak, iniwan si Giso na humahabol sa hininga at umuubo ng marahas habang lumalayo si Jin. Habang palabas na si Jin mula sa club, nagpalitan ng nerbyosong tingin ng mga staff sa loob, di tiyak kung anong naganap. Samantala, naglalakad sa kalsada sina Wei Jin at ang kanyang kaibigan na si Chicken Shake. Si Wei Jin ay nakuha ng masamang vibes at nagsimulang mag-alala na baka nasa alanganin ang kanyang kapatid. Pagdating nila sa club, narinig nila ang mga yapak na papalapit sa hagdan, at si Jin, nang walang ingat, ay lumalabas. Si Wei Jin ay nagulat at hindi alam kung ano ang gagawin. Sumigaw siya para pigilin si Jin, na akala niya ay carry lang dahil walang makakapagbaligtad sa kanya para sa ginawa niya ngayon. Pero hindi man lang bumagal si Jin.
Si Hui Jin, ngayon ay tunay na nerbyoso, ay nagsimulang umurong, nadapa at matindi ang pagkabungo sa puwet. Habang kinakamot ang masakit na balikat niya, tumunog ang phone ni Jin. Tiningnan niya ito at nakita niyang si Lolo ang tumatawag. Matapos ang maikling usapan, bumaling na lang siya at tahimik na umuwi, iniwan silang curious sa iniisip niya. Pagpasok ni Hui Jin sa kwarto ng club, magulo ang eksena. Lahat ay sugatan at namamaga. Agad siyang sumigaw sa kanyang kapatid, nagmamakaawa na malaman kung paano siya natalo ni Jin ulit. Pero ang kapatid, sobrang pagod na upang makipagtalo, sinabihan siya na manatili na lang sa malayo kay Daeyeon mula ngayon. Si Hui Jin, hindi naiintindihan ang kalubhaan ng sitwasyon, patuloy na nagtutol, nagtatanong kung ano ang. Grabe, hindi na alam ng lalaki kung ano ang pinagsasabi niya. Halos mamatay na sa inis ang kapatid niya, biglang sumabog. Pinisil niya ang kanyang mga ngipin at sinigawan siya na lumayas na raw siya sa kapatid naming babae. Pero si Hui Jin ay hindi natitinag at patuloy na sumisigaw, nagtatanong kung bakit siya takot sa gago na iyon. Iyon ang breaking point at biglang sumugod ang kanyang kapatid na ang mga mata ay singlapit sa galit. Ginawa niyang maliwanag na kung hindi siya lalayo kay Daeyeon, siya na mismo ang magpapakumbaba sa kanya. Grabe, ang mga magkapatid na ito ay may napakabaliw na paraan ng pag-uusap at pagtatalo. Sobrang wild kung paano lang nila pinag-usapan ang paglalabanan. Nanginginig si Hui Jin sa pagngalit ng kanyang kapatid, at nagsimula siyang umiyak. Nakabalik na tayo sa ating lalaki, na nakakita ulit sa lolo. Sila'y umupo sa isang bangko sa parke. Una sa lahat, humihingi ng paumanhin ang lolo sa pag-alsa sa ating lalaki habang siya'y nag-e-enjoy kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit sinabi ng ating lalaki na walang anuman. Medyo nalungkot naman ang matanda, banggitin ang pagkakasugat ni Daeyeon, at siya ang nagbigay ng lunas sa sugat nito. Kinumpirma ito ng ating lalaki, at ipinaliwanag ng matanda na ang mga sugat nito ay seryoso, pero ayaw nitong pumunta sa ospital. Ibinahagi niya kung gaano kahirap. Nagpapalaki si Lolo ng mag-isa kay Daeyeon. Hindi talaga niya alam kung paano palakihin ang isang bata na babae at laging nagtatrabaho ng husto para mabigyan ng pagkain. Napakasalamat na lang niya at nakarating si Daeyeon hanggang dito ng mag-isa. Iniisip ni Lolo ang lahat ng mga taon na yun at sinasabi na sa pagbalik tanaw, mas marami pa raw na nabigay si Daeyeon sa kanya kaysa sa kung anuman ang kaya niyang ibigay sa kanya. Nawala ang lahat sa aksidenteng yun, at si Daeyeon lang ang nagbigay buhay sa kanya pagkatapos na kunin ng sakuna ang lahat sa kanya. Nasasaktan siya na makitang nasasaktan si Daeyeon at hindi man lang siya magsabi ng totoong dahilan sa likod nito. Iniisip niya kung akala ba niya ay masyadong matanda na siya upang maunawaan. Binanggit niya ang isang kasabihan tungkol sa kung paano lumalayo ang mga bata sa kanilang mga magulang habang sila'y lumalaki, kaya siguro mas mahirap para sa kanya na lumapit sa isang matandang lolo. Subalit agad namang panyanatag ng ating bata ang matandang lalaki na masyado lang ito nag-iisip ng labis. Pinuna niya kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Lolo kay Daeyeon at sigurado siya na ganoon din ang pagmamahal ni Daeyeon sa kanya. Sinabihan niya si Lolo na tigilan na ang sobrang pag-aalala at ipinangakong bantayan siya sa eskwela. Sa marinig yun, medyo nakahinga na ng kaunti ang matandang lalaki at tunay na masaya na mayroon si Daeyeon ng isang kapatid na figure sa kanyang buhay. Lumipat ang eksena sa Omnia Medical Examination Center. Sa loob, makikita natin si Giso na may mga sugat na wakas ng naayos. Siya ay sinisisante ng kanyang ama, na clearly na nadismaya sa kanya. Hindi ito nagpigil ang kanyang ama, na nagpapahiwatig na karapat-dapat ang lahat ng mga sugat ni Giso dahil, sa kanyang pagkakasabi, kung gagawa ka ng walang paki kung anong laro, tatanggap ka ng walang kakwentang premyo. Ang mayabang na ina ay nagsisimula ng sumisigaw sa kanyang asawa, malinaw na galit. Siya ay paalala dito na ang kanilang anak ay nasa ospital, at ito lang ba ang kanyang sasabihin? Siya ay sinasabing hanapin nito ang barbaro na gumawa nito at sigawan nito sa halip. Binabanggit din niya na ang parehong barbaro ay nagbuo rin ng braso ni Hui Jin. Sa totoo lang, ito ay totoong magulo. Si Hui Jin ay sobrang sanggit kung saan kahit ipinapasa niya ang sisi ng kanyang sariling kapalpakan sa ating batang lalaki. Alam natin na nadulas siya at nasaktan ang kanyang balikat, subalit sa halip na panagutin ang sarili, siya ay inuudyukan ang lahat sa kanya. Ang galit na ama ay sa wakas ay bumababa ang kanyang loob at nagpapalabas ng malalim na pag-iyak.
Sinasabi ng nag-aalalang ina sa kanyang anak na focus na lamang sa pagpapahinga at paggaling. Habang sila ay nagsisimula ng umalis, nagrereklamo ang ina tungkol sa pagsingil sa batang nagsakit-sakit sa kanyang anak. Kapag makakapasa lang siya sa kanya. Kapag wala na sila, tinanong ni Giso sa wakas ang kanyang kapatid kung bakit niya kailangang sabihin ang lahat sa kanilang magulang. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pagganon, mas gumawa lamang siya ng mas masahol na sitwasyon para sa kanya. Napahiya siya na isipin ng ibang tao na tumakbo siya sa kanilang mga magulang gaya ng isang batang umiiyak pagkatapos bugbugin. Tinanong na ng kanyang kapatid kung paanong dapat itago ang katotohanan na ang kanyang kapatid ay nasa ospital at ang kanyang braso ay nasira. Medyo nagalit si Giso at nagdemandang malaman kung si Jin ang may gawa sa kanyang braso. Naalala niya kung paano siya nadapa at nagbagsak, pero hindi niya binanggit yun sa kanya. Sa halip, sinabi niya na si Jin ang may sala. Sobrang baluktot kung paanong inililipat niya ang sisi ng walang hiya. Matapos yun, agad siyang tumayo at sinabing manatili na lang siya roon at gumaling. Sinabi niyang siguraduhin niya na maunawaan nila kung sino talaga ang kanilang kakaharapin. Nakatunganga si Giso, di tiyak kung dapat bang guluhin ulit ang aming kaibigan. Samantala, naririto ulit tayo sa kanilang mga magulang. Ibinunyag ng babae na kausap niya si Ginoong Cha, ngunit itinanong ng kanyang asawa kung bakit niya inuukulit ang mga bagay at sinabihan siya na hayaan na lamang ang paaralan ang mag-handle nito. Sumagot ang babae na Sabado na nga. At ayaw niyang maghintay na nakaupo lang at pumihit ng mga daliri habang inaantay sila. Sinimulan niyang sumigaw, itinuro na ang paaralan ay hindi maghahatid ng totoong katarungan sa ginawa sa kanilang mga anak, at malamang natatanggapin lang nila ang suspension o expulsion sa pinakamahusay na kaso. Patuloy ang asawa sa pag-aaway, na sinasabi na wala siyang pakialam na lumapit si Mrs. Cha para asikasuhin ito sa personal. Ipinahayag ng babae na alam na niya si Mr. Cha at siya'y tagapag-ayos ng maruming gawain nito sa loob ng mga taon. Samantala, si Huijin ay nakikinig mula sa malayo at medyo mayabang na sa pag-contact ng kanyang ina kay Mr. Cha. Alam niya na si Mr. Cha ay ang nakakatakot na gangster na nagtatrabaho para sa kanyang ama, at sigurado siyang ito na ang magtatapos sa mga ganitong panggulo sa wakas. Ang eksena ay umaatres sa isang sira-sirang lugar kung saan may isang lalaki na nag-aalangan sa kanyang lighter, malinaw na kabado. Dumaan ang dalawang tsekwa, tila na dismaya. Nagrereklamo sila na inutusan ng kanilang boss na asikasuhin ang isang teenage drama, at walang isa sa kanila ang natutuwa tungkol dito. Kahit ang boss mismo ay hindi tuwang-tuwa sa pakikitungo sa away ng bata. Pero hey, trabaho pa rin ito, kahit na kailangan silang tumawid sa kaguluhan ng kalokohan ng mga teenager. Ang eksena ay biglang bumalik sa isang pagkakataon na isang mamahaling Mercedes ang bumabagtas sa kalsada. Sa loob ng sasakyan, si Mr. Cha, ang boss ng mafia, ay tumatanggap ng tawag mula sa babae. Sinasabi niya sa kanya kung paano nasira ang kamay ng kanyang anak, at paano sinaktan ng isang teenager ang kanyang anak na lalaki. Pinipilit niya na kailangan niyang harapin ang sitwasyon. Lumipat tayo sa kasalukuyan, si Mr. Cha ay naglalabas ng usok mula sa kanyang sigarilyo, kitang-kita ang galit sa kanyang mukha. Labis siyang naiinis na kailangan niyang harapin ang ganitong klaseng kalokohan. Ang eksena ay bumalik sa kanilang tahanan, kung saan ang ating batang lalaki ay nakaupo sa harap ng kanyang computer, abala sa pag-iisip tungkol sa kanyang pagkikita sa mga Giso. Iniisip niya kung talagang papayag na lang ang mga ito. Biglang may tumunog na doorbell. Naririnig niya ang kanyang lolo na nag-aaway sa isang tao sa pinto. Lumalabas na ang mga tao sa kanilang pintuan ay gustong makipag-usap kay Jin. Sinasabi ng lalaking nakakatakot sa labas na gusto lang nilang kausapin si Jin ng sandali. Nangangamba si lolo sa oras ng pagdating, tinatanong kung ano ang napakahalagang bagay. Lumabas ang ating bata mula sa kanyang silid, sinasabi sa kanyang lolo na babalik siya kaagad pagkatapos niyang malaman ang kanilang kahilingan. Bagamat nag-aalinlangan si lolo at kahit na magprotesta ang kanyang kapatid, ngiti lang si Jin. Sinisiguro niya sa kanila na kilala niya ang mga ito at na walang kabuluhan lang ang isang maigsing usapan lang, walang dapat ipag-alala. Kasabay nito, iniwan na ng aming bata ang kanyang nag-aalalang lolo. Dinala siya ng mga tuta sa isang napabayaang construction site, at siya ay nagtataka kung sino ang dadalhin sa kanya. Nang sa wakas sila ay makarating,
iniulat ng mga alalay sa kanilang amo na kanilang dinala ang taong kinauukulan. Tahimik na nanatili ang amo, pumupusok ng kanyang sigarilyo. Sinabi ng kalbong alalay na mabilis nakuha ng bata, hindi nagreklamo, at sumama lamang. Ang amo, medyo nagulat at natuwa, nagpa siya agad. Kumatok siya ng kanyang daliri, at agad na hinawakan ng mga alalay ang kanilang bakal na mga patpat. Isang alalay ang sinabihan ng kanyang kaibigan na hawakan ang braso ng bata, dahil siya ang maglalabas ng ipapalupit. Samantalang doon, nagbuntong hininga ang amo at nagdesisyon na mag-text sa ina, ipinaalam sa kanya na kanya nang inayos ang trabaho. Habang binibisita ng amo ang kanyang telepono para hanapin ang numerong ng ina, tinanong siya ng mga alalay kung bakit kinailangan ng bata na makipagtunggali sa mga anak ng pamilya Kim. Kaagad nang marinig ng bata ang nabanggit na mga bata, na-realize niya na ito ay tungkol kay Gi-soo Kim. Ang amo, nagpapakita ng frustration at inis, itinigil ang pag-scroll, nagpa siya na hindi dapat tumawag habang naroon ang bata. Ngunit, napatingin siya sa aming binatilyo at napukaw ang kanyang interes sa kung gaano siya kalmado at walang emosyon. Habang papalapit na ang mga alalay sa kanya, bigla na lang gumamit si Jin ng kanyang bilis na parang ninja. Kinuha niya ang kamay ng kawawang alalay bago ito makasuntok sa kanya at itinulak ang lalaki palapit sa kanya, taglay ang isang mabagsik na suntok sa mukha ng alalay. Nakatitig ang amo ng may kasalukuyang yagbols, habang siya ay namamangha sa walang kapintasan na pagganap ng galaw na yun, samantala, ang isa pang alalay, may palo sa kamay, sumuntok sa aming binatilyo. Umilag siya, pinaikot ang palo na walang pumipintong pinsala sa kanyang ulo. Subalit sumubok ulit ang alalay ng isa pang suntok, ngunit diniretso lang ng binatilyo ang atake parang walang masyadong epekto, na ikinapaghanga ng boss ng mafia. Sa isang kislap ng bilis, kinukunan ng aming binatilyo ng baseball bat gamit ang kanyang braso at isinagawa ang isang mabagsik na suntok sa ilalim ng baba ng alalay. Hindi doon nagtapos, sinundan pa niya ito ng isang matinding suntok sa dibdib ng alalay. At pagkatapos, nang may matinding pagkakahawak, hinawakan niya ang alalay sa leeg at sinipa ito pababa sa mga bato sa ibaba, nanood na lang ang boss sa pagkagulat, maliwanag na ikinabilib at ikinapraning sa kahusayan at diskarte ng galaw ng aming binatilyo. Kinuha ng PI team na alalay ang aming binatilyo mula sa likod, patungo sa kanya ng kamatayan. Ngunit agad na binato ng ating batang lalaki ang kanyang balikat sa mga tadyak, at matapos ay itinampok ang kanyang malupit na balikat sa kanyang mukha, isinasantabi ito sa lupa. Napagtanto ni Mr. Chow na hindi karaniwang teenager ang batang ito, dahil ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi pangkaraniwan. Sa wakas ay napagpasyahan niyang lumahok sa labanan. Habang naglalakad papalapit, kumakamot siya ng kanyang ulo, sumisipol at sinasabing hindi niya inakala na makikipaglaban siya sa mga teenager sa kanyang edad. Samantala, nararamdaman ng ating bata na bagamat mafia boss ito, siya ay mahina lang, dahil malinaw na nakikita ng aking lalaki ang lahat ng mahihina na bahagi ng taong ito. Samantalang iniuugoy ng boss ang isang malakas na suntok sa kanya, si Jin nang walang kahirap-hirap ay naaayon sa gilid nito. Nagsimula ang boss ng isang sunod-sunod na mga suntok, ngunit madali itong iniwasan ng ating bata, na nagpapakita na tila isang lakad lang sa parke. Habang patuloy sila sa kanilang palitan, agad na umiwas ang ating bata, ngunit isang suntok ay dumating diretso sa kanya. Pinigilan niya ang pagkakasuntok, bagaman ang malaking lakas ay nagpailan lang palakad siya pabalik. Tumango ang mafia boss, humanga na nakaya niyang pigilan din yon. Samantala, binabaklas ni Jin ang kanyang pulso kung saan siya tinamaan ng suntok, at ang kanyang kamay. Nanlalambot sa sakit si Jin. Napagtanto niyang isinalaysay ng boss ng mafia ang kanyang galaw at pinalo siya nito ng may lubos na precision. Sa kabilang banda, dumating sa kaukulang kasukatan ang kuryusidad ng boss ng mafia, at tinanong nito si Jin kung sino siya talaga. Sa poza, sinabi ni Jin na simpleng estudyante lang siya. Hindi na biktima ang boss. Sa isip niya, iniisip niya na dapat may seryosong galing at karanasan ang bata na ito para makipaglaban ng ganito. Kumukuha ng posisyon si Jin. Sa ngiti, sabi ng boss na handa siyang magpatuloy sa pagsasanay, at nagkukulog ng kanyang kamao para pumalo sa ating bata. Agad itong iniiwasan ng ating bata ang paparating na suntok at sinusubukang magtapon ng kanyang sariling suntok, ngunit naiiwasan ito ng boss ng mafia nang walang anumang pagod. Pagkatapos, sinubukan ng boss na umatake,
Ngunit hawak ng ating bata ang kanyang kamay at bamabaw ng suntok patungo sa kanyang tiyan. Nag-react ulit ang boss ng mafia, kaya nagdulot sa ating bata na magkaroon ng suntok sa kanyang mukha sa halip. Lubos na naiinis si Mr. Cho matapos tanggapin ang suntok na yun sa kanyang mukha at sumubok na bumato ng isa pang suntok sa ating bata. Muling iniiwasan ng ating bata ang pag-atake at nakatitig sa kanyang kalaban, nagtatapo ng malupit na suntok. Inilalapat niya ito sa pamamagitan ng sunod-sunod na malalakas na suntok, nagpabagsak kay Ji Cho sa lupa, pinaparamdam sa kanya ang lubos na hiya ng isang teenager. Nakakagulat na makita ang isang pinuno ng mafia na mas umaasa sa kanyang mga kamao kaysa sa baril. Anuman, ngunit nang mapaatal ni Ji Cho, ngumiti siya, napapansin na hindi nadidismaya sa laban ng ating batang lalaki. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang batang ito, ngunit tiyak siya na tiyak na nagkamali ang pamilya Kim. Ang eksena ay lumilipat sa ahensya, kilala bilang National Assembly Member Inbay Kim. Sa loob ng gusali, may dalawang gwardya na nakatokang sa labas ng isang opisina. Sa loob ng opisina, nakita natin si Mrs. Kim at si Mr. Kim. Tinanong ng babae ang kanyang asawa kung bakit hindi pa sumasagot si Mr. Cho. Siya ay nagiging mainip sa tuwing lumilipas ang bawat segundo, sinasabi sa kanya na tawagan si Mr. Cho. Sumagot si Mr. Kim na hintayin na lang niya, dahil tatawag si Mr. Cho kapag tapos na siya sa paghaharap sa batang lalaki. Sa kabilang banda, makikita rin natin ang kanilang anak na babae, na nagpapalabas ng isang hinga. At biglang, nagsimula ng mag-beep ang telepono. Pinaalalahanan ng mainipin na babae agad ang kanyang asawa na tawagan siya. Ilagay mo sa speaker ang tawag para marinig niya mismo ang balita. Sinimulan ni Ji Kim ang kanyang paghingi ng paumanhin kay Ji Cho, sinabi niyang paumanhin siya sa kakaibang hiling na hiningi ng asawa nito. Pero patuloy pa rin sa pag-aaway ang dalawang babae, mariing na sinasabi na inatake ang kanilang mga anak, kaya hindi niya maunawaan kung paano ito tinatawag na kakaibang hiling. Sa gulat ng lahat, sinabi ni Ji Cho na dapat siya ang humingi ng paumanhin. Nagtanong si Ji Kim ng paliwanag, at iniulat ni Ji Cho na tila nakisali ang kanilang mga anak sa maling tao dahil siya mismo ay naging talo din ng ating batang lalaki. Ito ay nagulat ng todo si Ji Kim. Ayon sa kanyang nalalaman, si Ji Cho ang pinakamahusay na tagapagpatupad sa negosyo, at hindi maibigkas na natalo siya ng isang high school kid. Bigla na lang, nagsimulang umuga ang pinto ng opisina habang may sumusubok itong buksan ito. Anxious na tinitigan ni Ji at Ginang Kim ang pinto. Nang sa wakas ay mabuksan ito, nakita nilang nagkalat sa sahig ang mga sundalo, na nag-iwan sa mag-asawa ng labis na pagkabalisa at pagkabahala. Maging ang kanilang mayabang na anak ay biglang tumalon mula sa upuan nang makita nilang papasok si Jin sa silid. Isinarado ang pinto sa likuran niya, iniwan ang kanilang walang malay na mga bodyguards. Sa kabilang dako, habang nasa telepono pa si Mr. Cho, biglang napagtanto niya na nakapasok si Jin sa kanilang lugar. Siya'y umurong, pumapalakpak ng isang pagkatalo. Patuloy pa rin siyang nagpapagal sa pag-unawa kung paano siya natalo ng isang high school kid. Ngayon, kabado siya kung paano lutasin ang gulong ito. Sa loob ng silid, biglang tumayo si HWI Jin mula sa upuan habang sumisigaw si Mrs. Kim Ki-jin, hinahanap kung siya nga ba ang bata na sumuntok sa kanyang mga anak. Sa kabilang dako, nagmamakaawa ang lalaki sa mesa na malaman kung paano nakapasok si Jin sa kanyang opisina. Dito na nagsimulang mapang-ilawan ng babaeng ito sa inis, dahil galit siya na hindi gaanong nag-aaksyon ang asawa niya tulad niya. Nanatiling mahinahon at kalmado ang asawa at muli niyang tinanong, mas mariin ngayon, kung paano nakalusot si Jin sa seguridad. Nagkibit-balikat lang si Jin at payapang sumagot na sa simpleng paraan lang siya lumusat sa mga gwardiya sa entrance. Lalo pang nagulat at nalito si Mr. Kim, hindi maunawaan kung paano nakatalo si Jin kay Mr. Cho at sa lahat ng mga security guard. Ang mas nag-aalala pa sa kanya ay kung paano alam ni Jin kung dito sila nakatira. Muling sumigaw ang babaeng yon, itinatawang si Jin na tumigil sa pambibwisit niya. Nagsimula siyang agad na tumawag sa hotline ng emergency upang i-report si Jin sa pag-atake sa kanyang mga anak at paglusob sa opisina. Samantalang si HWI Jin, nakadama ng pagmamalaki sa ginawang aksyon ng kanyang ina. Naniniwala siya na tama ang hakbang na kumuha ng tulong sa pulisya,
Sa tingin niya kahit mahusay si Jin sa pakikipaglaban, aalagaan siya ng batas. Sinubukan ng mayabang na ina na takutin si Jin sa mga banta niya. Sinasabing tatawag siya sa pulis o maging sa district attorney dahil sa tingin niya, walang kamalay-malay si Jin kung sino ang kaharap niya. Ngunit nanatili si Jin na kalmado at sinabing may maganda siyang ideya. Binanggit ni Jin na ang asawa niya ay isang assembly member sa pangalawang termino sakayang tumatakbo sa pagkaopisina. Tinuya naman ng babae, tinanong si Jin kung alam niya ang kanilang katayuan. Kung ganon, bakit niya inatake ang mga bata? Sa kabilang dako, si HWI Jin ay mayabang na ngumisi, nararamdaman ang kasiyahan na napadpad na sila sa sulok si Jin at nangiti pang sinabi na tapos na ang laro. Sumagot ang mga awtoridad sa tawag, at nagsimula na ang babae na sigaw-sigaw sa telepono, na humihiling na sana ay makarating agad ang mga pulis sa opisina ni Kim. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang tumahimik nang marinig ang isang bagay. Biglang nagulat si Jin. Mukhang ipinapalabas ni Jin ang buong footage ng karaoke room kung saan inatake nina HWI Jin at kanyang mga alipors ang kanyang kapatid. Walang duda, iniwan ng walang salita si HWI Jin, namamalik mata sa gulat parang hahanggasan na lang sa kanilang mga mata. Tahimik na nanatili si Ji Kim, labis na nasiyahan. Ang sigaw ni Daeyeon na nagmamakaawa ng tawad ay nakikinig sa buong kwarto habang patuloy na sinasaktan hanggang maging putik. Nakita ang konkretong ebidensya, bumaba ang panga ni Mrs. Kim, at madali niyang binaba ang hotline sabay sabi na tatawagan na lang niya sila mamaya. Sa kabilang banda, sinimula ni HWI Jin na magalit kay Jin, nagmamalasakit kung paano niya nakuha ang mga file na yun. Nanatiling tahimik si Jin ng sandali, at pagkatapos ay biglang umikot sa labas ng tirahan ng pamilya Kim. Sa loob ng isang kwarto, nakikita si Jin na may sikreto sa paligid ng bahay. Bumukas siya ng laptop at kinopya ang lahat ng data sa isang pen drive. Sa kasalukuyan, nangilid si Mr. Kim sa galit, nadarama na ang kanyang mga anak ay lubos na kabiguan. Ngunit agad na sinubukan ni HWI Jin na kumbinsihin ang kanyang ama, paliwanag na mayroon siyang sapat na dahilan para sa lahat. Ngunit galit na pinagsabihan siya ni Ji Kim na tumigil. Pagkatapos ay ibinunyag ni Jin ang nakumpirma niya na mayroon ding mga files na may kinalaman kay Gi-soo Kim. Sinasabi niya sa pamilya Kim na ang mga anak nila ay laging nagsisave ng mga video ng kanilang mga tagumpay. Sinasabi niya na may dosenang video na nagpapakita ng kanilang marahas na asal, pambubugbog sa mga bata sa paaralan, pananakot ng pera at mahalagang bagay mula sa kanilang biktima, at kahit na ang pinakabagong video ng kanyang kapatid na bugbugin ng isang grupo ng mga babae sa karaoke. Si HWI Jin ay kanina pang sumasayaw ng kanyang katotohanang sumasabog palibot sa kanya, ngunit agad sumali ang kanyang ina upang ipagtanggol ang kanyang anak, sinasabi na ang lalaki ay nagbabanta lamang sa kanila at hindi niya ito ipagpapalagpas. Ngunit ipinaalala ni Jin sa kanya na hindi niya sinimulan ang gulo na ito, at ang ginagawa niya ngayon ay hindi gaanong banta kumpara sa pag-upa ng isang grupo ng mga gangster upang atakihin siya, at iginiit niya na near-record din niya iyon lahat. Sumasakay ng kamay sa noo ang ama sa lubos na pagkadismaya at tinanong ang lalaki kung ginagawa niya lahat ng ito dahil sa ang mga anak niya ang unang sumugod sa kanyang kapatid. Sinasabi ni Jin na bilang magulang, may karapatan silang ipagtanggol ang panig ng kanilang mga anak sa lahat ng gastos, kaya bilang kapatid, gagawin niya ang lahat para maprotektahan din ang kanyang kapatid. Naiintindihan ng lalaki kung saan nanggagaling ang lalaki, at tinuturo ito. Nalaman ng ama na siya ang sasagutin ng pagpapagamot at mag-o-offer ng malaking settlement upang magbayad sa kasalanan, ngunit ipinakita ng ating batang lalaki na hindi ito kinakailangan. Nagtataka ang ama at tinanong kung ano ang ibig sabihin niya doon. Kinukulit niya kung gusto ba ni Jin na humingi ng paumanhin mula sa kanyang mga anak para sa kanyang kapatidang babae. Nang marinig ng kanyang ama, napigil ang galit ni HWI Jin at naisip na mas magugustuhan niyang kagatin ang kanyang dila at magduse kaysa humingi ng tawad. Sa kabilang banda, ipinakita ng ating batang lalaki na hindi maibabalik ng isang paumanhin ang panahon na nangamba at naranasan ng kanyang kapatidang takot at sakit, kaya't ipinagpilitan niya na kung talagang gusto nilang magbayad sa kanya, nais niyang hindi na makita pa ng kanyang kapatid si Ji-soo o si HWI Jin Kim kailanman. Nagulat si HWI Jin sa demand na ito, ngunit kaagad pumayag ang kanyang ama,
Sinasabi na ipapalipat niya ang kanyang mga anak sa ibang paaralan o baka sakali ipapadala sila sa ibang bansa para mag-aral. Natural, sumigaw ng malakas sa pagtutol ang ina at anak, ngunit agad silang pinatigil ng ama at ibinalik ang atensyon sa ating batang lalaki, tinatanong kung ito na ba ay sapat upang siya ay malugod. Sinabi ng aming batang lalaki na gusto niya na wala na sila sa paaralan simula bukas. Bilang tugon, sinabi ng ama na siya na ang magsasabi sa paaralan at kapag naituwid na yon, nagsimulang. Umiyak siya at hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha nang hindi sinasadya. Sa sandaling simula ng aming batang umalis, biglang hininto siya ng kanyang ama at ipinaalala na, dahil sumang-ayon siya sa mga hinihingi, nais niyang burahin ng aming batang lahat ng mga video na kanyang natagpuan. Binigyan ng aming batang lalaki ng namamahay na tingin ang matandang lalaki at napagtanto ng ama mula sa pagninilay ng kanyang mga mata na ang uri ng mapanganib na tingin na ito ay hindi nababagay sa isang high schooler. Malinaw kay Jean na hindi siya tanga at saka siya sumimulang lumakad palayo, binagsakan ng malakas na ingay ang pinto ng opisina sa likod niya. Sa labas na binuksan niya ang pinto ng kanilang bahay at tinanong kung siya'y naayos. Samantalang mapanood ang pag-iyak ni Daehyun sa likod. Nagulat si Jean na sila'y labis na nag-aalala para sa kanya, ngunit ngumiti siya at pinatibay sa kanila na walang sumaktong sa kanya. Sa pagpasok niya sa bahay, ipinaalala ng matandang lalaki na ang mga taong kanyang nakasalamuha ay tila mapanganib. Sinabi ni Jean na sila'y bumisita lamang upang mag-usap, wala nang iba. Binanggit ng kapatid na mayroon siyang nararamdaman na hindi tama tungkol sa mga taong yun at labis silang nag-aalaala animoy ang lolo. Agad na sinabihan ni Jean ang kanyang kapatid na huwag mag-aalala sa iba maliban na lang sa paggaling ng kanyang katawan. Ipinabatid ni Jean sa kanyang kapatid na simula ngayon, hindi na niya kailangang maglakad sa hagdanan kailanman dahil inas-ikaso na niya yun. Siyempre, hindi masyadong maintindihan yun ngayon, pero malamang ay malalaman din niya agad kung ano ang ibig sabihin niya. Kinabukasan, pumunta sila sa paaralan. Pagpasok, naghiwalay sila para magpunta sa kanilang mga klase. Habang pumapasok si Daehyun sa kanyang silid-aralan, subukan niyang iwasang tignan si Hwaejin. Ngunit biglang naputol ang kanyang mga hakbang nang marinig niya ang mga estudyante na nag-uusap tungkol sa pagkawala ni Hwaejin sa paaralan. Nag-alab ang buong klase sa kawilihan tungkol sa nangyari, at isa sa mga babae ang nagpaliwanag na si Hwaejin at ang kanyang kapatid ay parehong mag-aaral sa ibang bansa. Parang kidlat sa kanyang isipan ang balitang yun dahil ang pinakamalaking hadlang niya ay wakasan na sa wakas ang pag-aaral niya. Ang mga salita na binitiwan ni Jean tungkol sa pag-aalaga sa hagdanan kung saan siya nadapa ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Biglang na-realize niya na siguradong alam na ni Jean ang tungkol sa paglipat ni Hwaejin. Tumakbo si Daehyun palabas ng silid-aralan upang makausap siya tungkol dito. Nang makita niya si Jean at tawagin siya, lumihis ito, ngunit agad namang nawala ng sasabihin si Daehyun at nananatiling tahimik. Ngumiti na lamang si Jean. At sinabi, sa muling pagkikita, habang iniwan si Daehyun upang maiyak. Nagawa niyang sumagot ng malumanay, sa muling pagkikita, bago siya bumigay, ang kanyang damdamin ay napapawi sa sakit. Makalipas ang sandali, nahanap natin ang ating sarili sa isang apartment kung saan ang isang babaeng blonde ay nangangamusta sa kanyang mga kaibigan kung totoo nga ba na si Hwaejin ay lilipat sa ibang bansa. Isang babae ang nagtapat na totoo nga ito, sinasabi niya na siya ay nabigla noong una niyang narinig ngunit wala siyang ideya kung bakit bigla ang aalis, dahil hindi binanggit ni Hwaejin ang tungkol sa paglipat sa ibang bansa. Ang babaeng blonde ay nilapitan si Chicken Shake, na tahimik na nakaupo at tila labis na abala sa kanyang sarili upang makasagot. Isang babae ang nakapagpabangon sa kanya mula sa kanyang pagtitimba at nagtanong kung wala ba siyang masabi tungkol dito. Ito ay nagpapaigla sa mahiyain na babae hanggang sa kanyang kaluluwa, at direkta siyang tinanong ng blonde girl kung totoo nga ba nalilipat si Hwaejin sa ibang bansa, sa pag-iisip na dahil magkasama sila sa klase, maaaring alam ni Chicken Shake ang higit pa tungkol dito. Sa kaba at pagkabahala, ang babae ay nagtapat na totoo nga ito, at sinabi na inanunsyo ito ng kanilang teacher sa klase kanina. Tinanong ng blonde girl kung sinubukan niya bang makontak si Hwaejin ng direkta. Inamin ni Chicken Shake na oo, ngunit hindi sumagot si Hwaejin sa tawag. Sa pagkarinig nito, lahat ng mga babae ay nagsimulang maniwala na baka totoo nga ito.
Samantala, si Chicken Shake ay nervously nagche-check ng kanyang phone, sinusuyod ang kanyang mga kuko sa nerbiyos. Ang huling mensahe na natanggap niya mula kay Huijin ay tungkol sa kanyang ina na mag-aalaga sa ating bata, at mula noon, si Chicken Shake ay nagpapanik, nagtatanong kung may kinalaman ba ang biglang paglipat ni Huijin sa kanya. Sa sandaling yun, dumating si Huijin sa silid, galit na galit ang anyo. Nagulat ang mga babae sa kanyang pagdating, at si Huijin ay umupo lang sa sofa, na nagrereklamo kung paano siya nangilala mula sa bahay. Tinanong ng mga babae si Huijin kung totoo ba nalilipat siya sa ibang bansa. Sa kabiguan, hinawakan ni Huijin ang kanyang ulo at sinabing nangyari lang ito, ngunit ipinaliwanag niya na babalik siya pagkatapos ng isang semestre. Pagkatapos nito, ibinalik tayo sa nakaraan, kung saan sinabi ng kanyang ama sa kanya na maglagay ng isang semestre sa ibang bansa. Ipinangako niya na ayusin lahat pagbalik niya, dahil hindi rin niya nais na kumalat ang mga video. Ipinagtatago niya itong bahagi sa sarili, at tuwang-tuwa lang ang iba pang mga babae, nagbibiruan, sinasabing matutuwa siya sa kanyang bakasyon. Nangingisi ang babaeng kulot, malinaw na naiinis sa kanilang asal. Nagtanong ang isa pang babae kung bakit biglang naglipat. Hanapin natin kung sasama si Giso. Sinabi lang ni Huijin na pamilya ang usapan, hindi na niya kailangang magbigay ng detalye. Tinanong ng babaeng may kulay pula tungkol kay Daeyeon at sa kapatid nito, curious kung paano nangyari ang mga bagay, at kung natalo ba ni Giso ang lalaking kasama natin. Sabi ni Huijin wag na lang itanong, pinaninindigan na siguro ay naayos na ni Giso ang sitwasyon. Pero alam nating lahat na ayaw lang niyang aminin na todo-todo ang pagkatalo ng kapatid niya at ng mga kasama nito sa lalaking kasama natin, dahil sobrang nakakahiya. Lalong nagalit siya sa pag-iisip na gaano kasiyahan ni Daeyeon sa pag-alis niya sa eskwela. Dahil sa inis, biglang nagkaroon siya ng ideya at nagdesisyon na guluhin si Daeyeon sa huli, sinabihan ng mga kaibigan na tulungan siya sa plano. Nagduda ang mga kaibigan kung kailangan ba talaga ito, at nagulat pa si Chicken Shake at ipinahayag ang kanyang pag-aatubili. Pero pinaninindigan ni Huijin na dapat isaalang-alang ang kayabangan ni Daeyeon kapag walang nilalanggam. Plinano niyang harapin si Daeyeon bago siya umalis sa Korea, gusto niyang siguruhing makakaganti siya. Lalong nadubog at natakot si Chicken Shake habang patuloy na iniilalantad ni Huijin ang kanyang baluktot na plano. Huijin nagyayabang, sinasabing ang lolo ni Daeyeon ay isang guard sa isang lugar, at plano niya na makusan siya ang kanyang ina. Iniisip niya na ito ay magtuturo kay Daeyeon ng leksyon na huwag makipaglaro sa sinumang miyembro ng pamilyang Kim. Grabe na ito. Si Daeyeon ay isang inosenteng babae lamang, at ang pagkanan ni Huijin ay sapat upang magpasuka sa kahit sino. Pero bago pa makagawa ang babaeng ito ng kanyang kakaibang plano, nag-iwan siya ngayong mapatla nang makita niya ang isang anino na nakatayo sa harap niya, balot ng hoodie at may maskara sa mukha. Hindi nagtagal para makilala niya na si Jin yun. Gayunpaman, gumawa si Jin ng isang klasikong Uno card move at tinanong siya kung sino si Jin. Itinanong kung paano siya sigurado na siya yun samantalang suot niya ang maskara at hindi niya makita ang kanyang mukha. Payak na ipinaliwanag niya na nandito lang siya upang siguruhing masaya ang lahat, at masayang masaya siyang makitang nandoon ang lahat ng mga bida mula sa video sa kwarto ng karaoke. Nagsimulang manginig ang isa sa mga babae at nagtanong kung ano ang pinagsasasabi niya. Doon saka nagulit ang lalaki na tinutukoy niya ang lugar kung saan lahat sila ay nagvideo habang pinapalo ang kanyang kapatid. Nagpaputla ang mukha ni Huijin nang maunawaan niya na baka nandun lang siya maghintay upang biruin siya. Takot na takot siya, kinikikilabutan at nadadama si Shake, kitang-kita sa pawis at pagkikislat, malinaw ang kaalaman na maaaring mangyari sa susunod. Ang dalawang iba pang babae ay tahimik na nakaupo lang doon. Ang lalaki ay nagsimulang isara ang pinto, tanungin kung bakit walang kumakanta, dahil akala niya lahat dito ay mahilig sumigaw kasabay ng malakas na musika. Isinara niya ng mariin ang pinto, iniwan kaming walang kahit na anong ideya sa kanyang mga susunod na gagawin. Ang eksena ay dinala tayo sa ospital, kung saan ang pamilya ni Kim ay nagtitipon. Ang ama, si In-bae Kim, ay maliwanag na inis, nagtatanong kung nasaan si Huijin. Sinabi ng kanyang kapatid na lumabas ito upang magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Lumalaki ang inis ni In-bae habang itinanong niya kung bakit umalis siya dapat sana'y manatili hanggang maayos ang lahat. Biglang pumasok sa kwarto ang isang lalaki,
Agad na nagon ng TV at sinabihan ng kanyang amo na kailangan niyang makita kung ano ang nangyayari. Sa screen, malinaw na ang aming lalaki ay nagpa-viral na ng mga video ng ginawa ni Hui Jin. Ang video ay agad kumakalat, at ang sitwasyon ay mabilis nang naging isang pampublikong exhibition. Tahimik na napapalibutan ng buong pamilya ni Kim habang nanunood sila ng balita. Patuloy na nagbabalita ang reporter ng mga sorpresa, na naglalabas na may daan-daang violent videos na kumakalat. Marami pang mga pangyayari na maaaring hindi na itala. Ang mga grupo ng mamamayan at mga politiko ay nag-aalok ng espesyal na batas ngayon para mapanagot ang mga salarin. Nababahala si Giso at idinagdag ng reporter na lubos na namamangha ang bansa sa pag-amin na ang mga salarin ay ang mga anak ng kandidato na si Kim. Malinaw na malalim ang gulo ng ama, at lahat ng ito ay dahil sa kanyang pasaway na asawa na nagtulak sa lahat tungo sa ganitong punto. Dahil sa balak ni Hui Jin na gawing walang trabaho ang lolo namin, tila sila'y tumatanggap ng nararapat sa kanila. Bumalik tayo sa ating batang tinatanong ni Mang Cha, na humihingi ng rason kung bakit tumuloy siya sa kanyang plano kahit na nagkasundo na sila ng pamilya Kim. Sa isip ng batang ito, bumalik sa nakaraan kung saan natutunan niya ang tungkol sa malalim na koneksyon ng pamilya Kim sa politika. Sinabi niya na napakahirap na maging magaan ang lahat, kaya't ginawa niya ang nararapat sa kanyang pananaw. Sa kasalukuyan, inaamin niya na hindi niya nerespeto ang kanilang kasunduan. Tinanong ni Mang Cha kung sa tingin niya talaga ay papayagan lang siya ng pamilya Kim na maglakad palayo. Matapang na sinabi ng batang ito na malamang ay hindi siya mahalaga sa kanilang isipan. Ngayon mismo, mukhang tama siya, ang ating bata. Patuloy na bumubulwak ang mga pabigla ng reporter, na naglalantad ng mga bagong ebidensya ng pag-ugnay ni Kim sa money laundering, bribery, at election fraud. Ang ebidensya ay napakapangit na kahit ang mga kapartido niya ay humihiling ng masusing imbestigasyon, at lahat ay sumusubok na maghiwalay upang maiwasan ang anumang pinsala sa kanilang partido. Nang marinig ito ni Mr. Kim, biglang lumingon siya sa kama na parabang isang walang buhay na manika. Sa bandang huli, tila may suspecha si Mr. Cha na ang ating bata ay naghanap ng ilang impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan, at hindi magustuhan ni Cha na mahantong siya sa batas tulad ng pamilya Kim. Kaya agad niyang tinanong kung sino talaga ang ating MC. Sinagot lang ito ng ating bata na siya ay isang simpleng nagdadalagang. Ngumiti si Mr. Cha sa walang saysay na pahayag, at tinukoy na walang pangkaraniwan kay Jin. Ang eksena ay naglipat sa silid-aralan, kung saan ang mga babae ay nagiging balisa at namumula habang nakikita si Jin. Nag-uusap-usap sila sa pagitan nila, sumusubok ng lakas ng loob na lumapit sa kanya at magtanong, ngunit lahat sila ay nahihiya pa rin pumorma. Samantalang si Jin ay nag-iisa sa kanyang iniisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Daeon, ipinaalam sa kanya na kaya niyang maglakad mag-isa pa uwi ngayon at sinabihan siya na magpahinga at makisama sa mga kaibigan. Naguguluhan si Jin sa konsepto ng paglalakad, at nahihiya kung paano ito gagawin. Biglang lumitaw ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Yowon Chan, at bumati sa kanya. Habang umuupo si Yowon Chan, tinanong niya kung abala ba si Jin ngayon. Tahimik lang siya, kaya naalala ni Yowon Chan na palagi itong sumusundo sa kanyang kapatid pagkatapos ng paaralan, kaya malamang siyang abala. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Jin sa kanyang kaibigan na wala siyang gagawin ngayon. Tuwang-tuwa si Yowon Chan sa balita, kaya nagplanong magkasama silang magkakasama pagkatapos ng paaralan. Subalit biglang nawala ang saya ni Yowon Chan nang marinig niya ang hindi kanais-nais na boses. Sa pag-zoom out ng eksena, kitang-kita natin ang dalawang nangungunang bulingit sa klase na lumapit. Pareho nilang ibinulgar na alam nila na si Jin ang dahilan kung bakit aalis si Gi-soo Kim patungong ibang bansa. Lubos na nagulat si Yowon Chan sa balita, at parehong nabigla ang iba pang mga estudyante na nakapaligid. Ipinamalas ng mga bulingit na kahit pamanhanda na sina Gi-soo at ang kanyang kapatid na aalis na sa ibang bansa, hindi na sila makapagpatuloy ngayon dahil sa kanilang buong pamilya ay nasa mainit na tubig matapos ang paglantad ng impormasyon. Si Bunso ay sumasali para ituwid ang sitwasyon, sinasabihan ng mga nag-aapi na mali ang kanilang pag-iisip. Ngunit sumausaw si Jae-hang, sinasabi na wala nang kailangang pagiging mahiyain dahil alam ng lahat na pinabagsak ng bunso namin si Gi-soo at ang kanyang grupo sa kanilang taguan ilang araw na ang nakalilipas. Sinuportahan siya ni Hyuk-jin,
Ipinaliwanag na si Jin ay nagwakas sa kanilang lahat ng kanyang sarili, at ngayon ang lahat ay nagsasabi na si Gisu ay sobrang hiya na hindi na nagpapakita sa paaralan. Gustong-gusto niyang malaman kung gaano kasama binugbog ng bunso namin si Gisu para siya'y umalis ng bansa. Ngayon ay kumbinsido si Yewon-chan na tunay ngang magaling sa pagtutunggali si Jin at ang kanyang pagganap sa araw na iyon ay hindi lamang swerte. Lumapit si Hyuk-jin at sinabing, ngayong hindi na nila kailangan makipag-ugayan sa taong yun, nais niyang magpapartehan kaya inimbitahan ng bunso natin na mag-aya pagkatapos ng paaralan ngayon. Sumang-ayon si Jae-hang, dagdag pa na ilang araw na silang magkasama sa klase ngunit hindi pa talaga sila nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Kaya isinasuggest niya na ipasyal si bunso natin sa lugar. Ngunit diretsahang tumanggi ang ating kawawang guy, sinasabi na may plano na siya para sa araw na ito. Natural nang nalito ang mga nag-aapi at nagtanong sa kanyang gagawin. Ngiti-ngiti lamang, sagot ni Jin na magnunod sila kasama si Yewon-chan. Yan ang oras na sinimulan ni Jae-hang ang kanyang pang-aasar, sagad sa kaakit-akit ng ngiti, papalapit kay Yewon-chan, at naging abala sa kanilang lakad. Sumunod naman si Hyuk-jin, pumalapit sa takot na si kuya, at ipinahayag ang pagkagusto niyang sumama. Sa pangungulit, napilit na pumayag si Yewon-chan, at sa wakas ay lumakad sila palayo, sabay-sabay na nagbabalak na muling magkita. Agad na tinanong ng kaibigan natin kung gusto niya talagang payagan ang mga iyon na sumama, at sa takot, muling oo ang kawawang kuya na tila nang hihina. Dumating na ang guro sa silid-aralan kasama ang dalawang bagong estudyante. Isa sa kanila ay simpleng itsura lang, ngunit ang talagang namukan ay isang napakaganda na may makapal na itim na buhok. Mabilis sumigla ang mata ni Yewon-chan sa kagandahan ng babae, at agad itanong ng kaibigan kung kilala niya sila. Ipinaliwanag ni Yewon-chan na kilala ng lahat ang babae. Si Yona Sin siya, at ang lolo niya ang may-ari ng SW Corporation, ang pinakamalaking kumpanya sa Korea. Ang kasama niya ay si Sojuko, at may tsismis na magkasama na sila mula pa noong bata pa sila, at siya ang itinuturing na kanyang kasama at tagapagtanggol. Pinaalala ng guro na dahil kilala na sila ng lahat, hindi na nila hahaban pa ang mga introduksyon. Ibinunyag na pareho silang nag-aaral sa US. Sa loob ng 2 taon at magsisimula na ngayon sa klase. Mukhang hindi masyadong masaya ang mga alalay ng beta tungkol sa dalawang bagong dating sa silid-aralan. Noon ay si Jin lang, at alam nilang hindi gaanong matagumpay na mapanindigan ang kanilang pagiging leader sa klase, pero ngayon na may dalawa ng karagdagang estudyante, hindi sila sigurado kung kayang buliin pa ang sinuman. Samantalang si Yewon-chan ay curious sa dalawang dagdag na upuan sa klase, pero malinaw na kung kanino itong nauukol. Hindi maiwasan niyang isipin na mas makinang at maganda si Yona kaysa sa kanyang alala. Pati na mga estudyante sa klase ay hindi makapikit ng kanilang mga mata sa kanya. Habang si Soju sa likod ng babaeng naglalakad ay papalapit, hindi niya maiwasang mapansin ang ating lalaki, at nagtagpo ang kanilang mga mata sa sandaling iyon. Hindi rin maiwasan ni Yona na magtinginan sila habang dumaan siya sa kanyang tabi. Pagkaupo ng dalawa sa kanilang mga upuan, sinabihan ni Soju si Yona na wala ang ating lalaki sa evaluation report na natanggap niya 1 linggo na ang nakalipas, at nais niyang double-check. Naintriga si Yona at muli siyang tumingin sa ating lalaki, at malinaw nakita sa kanyang mga mata na siya'y nagtatanong at interesado sa kanya. Napansin ng ating lalaki na tumitingin si Yona sa kanya, at nang muling siya'y tumingin sa kanya, nakakita siya ng ngiti sa kanyang labi. Gayunpaman, agad niyang nililingon ang kanyang tiningin. Mukhang naiinis siya dahil hindi siya nakatanggap ng ngiti bilang tugon. Samantala, patuloy ang usapan ni Yewon-chan at tinatanong kung may tiyak na lugar siyang gusto puntahan. Sinabi ni Jin na okay lang siya kahit saan, kaya iminungkahi ni Yewon-chan ang pagpunta sa game room. Mukhang nag-trigger ang salitang game room ng alaala para sa ating batang si Jin, habang ipinaliwanag ng kanyang mga kaibigan na malapit lang ito at may bago silang PCs. Dito na natin balikan ang nakaraan, kung saan naririnig natin ang autoritaryong tono ng isang nangungunang opisyal na nagsasabi sa isang grupo ng mga sundalo na magsisimula sila ng bahagi ng kanilang praktikal na pagsasanay sa buhay. Ipinaliwanag niya na may isang bagay na dapat alam ang bawat kabataang Koreano, at iyon ay ang gaming room. Ito ang unang pagkakataon na narinig ng ating bata tungkol sa gaming room. Ipinapaliwanag pa ng nangungunang opisyal na nag-aalok ng personal computers ang gaming room sa bayad,
at maaaring gamitin ito ng mga estudyante at matanda. Na-curious ang ating bata at itinanong kung ano ang ginagawa ng mga tao doon. Sinabi ng nangungunang opisyal na bagaman may ilan na nagsusurf sa internet o nanonood ng X-rated na mga video, karamihan ng tao ay doon para maglaro ng mga laro. Para sa karaniwang high school student, higit sa 70% ay naglalaro ng iba't ibang klase ng computer game. Nagsimula na ang senior upang ipakilala ang ilang mga pinakakaraniwang laro. Una ay ang Legends of League, sinundan ng Battle Royale. Sa kasalukuyan, iniisip ng ating batang lalaki kung paano niya magagamit ng husto ang intel ng major. Samantalang si Yuwon Chan ay nagsabi na kukuhanin din nila ng ramen sa game room at baka sakaling bisitahin ang Coinka pagkatapos. Mukhang ang Coinka ay isa pang term na natutunan ng ating bata noong siya'y nasa militar at nag-aaral ng praktikal na buhay. Ipinaliwanag ng senior sa kanya na madalas bumibisita sa Coin Karaoke ang mga high school students, na kilala rin bilang Coinka. Ang mga establishmento na ito sa madaling salita ay nagpapahintulot sa pagsasama-sama ng mga kanta sa pamamagitan lamang ng ilang barya. Sinabi ni Major Kang sa ating bata na dapat niyang ihanda ang ilang kanta sa pagsasayaw sakaling pumunta siya, at ipinangako na ay padadala sa kanya ang isang listahan ng mga popular na kanta para matutunan ng mga bata sa kanyang edad. Habang nag-iisip ng mga ideya at nililinaw ang ilang kanta ang ating lalaki, ang kanyang kaibigan naman ay nag-aala-ala, nagtataka kung bakit bigla na lang seryoso si Jin. Sa pagtunog ng kampana, lumabas na ang mga estudyante para sa araw, at doon natin muli nakita ang magandang dilag, at tulad ng dati, kasama pa rin niya ang kanyang tiga-sunod. Mukhang sila ay nag-uusap tungkol sa ating bata. At natuklasan niya na ililipat lang ng ilang araw ang kabataang ito, 18 taon ang edad, at siya ang kuya ni Daean Yu. Nagulat si Yona nang malaman niyang may kapatid pala si Daean dahil iniisip niya ang lolo niya lang ang kamag-anak nito. Sumang-ayon si Sojuko at ipinaliwanag na nakatira si Daean sa kanyang paternal na lolo mula nang mamatay ang kanyang magulang at kapatid sa isang aksidente sa eroplano. Nagtanong si Yona kung paano pa siya may kapatid. Sinabi ni Sojuko na mahirap paniwalaan, pero tila bumalik sa buhay ang yumao niyang kapatid bago sila ilipat sa paaralan. Nagmungkahi siya na kailangan nilang maghanap pa ng impormasyon tungkol sa nakaraan ng binata natin. Samantalang nagiging medyo huli na, nakita natin siya na mag-isa lang lumalakad. Patuloy na nagbabala ang kanyang telepono mula sa kanyang mga kaibigan, na nagpapakita na masaya sila sa gaming center. Bumalik sa gaming club, kung saan makikita natin sina Hyuk-jin, ang binata natin, Jae-hong, at si Young-chan na magkakasama. Lahat nagulat sa kung paano hawak ni Young-chan ang laro. Nagtanong pa si Jae-hong tungkol sa kanyang ranggo, hula niya Diamond o Master siguro. Napanganga sila ng mahiyahiya na sabihin ni Young-chan na siya ay Challenger rank pala. Mula sa sandaling yun, nabago na ang kanilang pananaw kay Young-chan ng husto. Sa kasalukuyang sandali, kahit ang ating batang lalaki ay nakakadama ng pagkabigla sa biglang pagbabago habang masayang nag-uusap sila tungkol sa kahusayan ni Young-chan. Habang siya ay nakatingin sa kanyang telepono, dumating ang kanyang kapatid na babae. Agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ipinaliwanag niya na naubusan sila ng mga sako para sa basura sa bahay, kaya't pumunta siya upang kumuha nito, at napili niya ring bumili ng ilang merienda. Nag-alok ang ating batang lalaki na magbuhat ng mga sako, ngunit mariing tumanggi ang kanyang mabait na kapatid. Binati niya siya, sabay tanong kung kasama niya ang kanyang mga kaibigan, at kinumpirma niya na nga. Nararamdaman niya ang mainit na kasiyahan, tuwang-tuwa na makitang may mga kaibigan siya at hindi siya iniwasan ng tao dahil sa away. Nang tanungin niya kung saan siya pumunta, diretsahang sinagot na sa game room. Mukhang hindi ito ang inaasahan niya marinig, akala niya ay nabago na ang mga interes niya matapos mamuhay ng matagal sa ibang bansa. Nais niyang malaman ang mga karanasan niya sa paaralan, kaya tinanong kung anong naging takbo ng mga bagay para sa kanya. Maya-maya bago sumagot na hindi gaanong masaya ang paaralan sa maraming taon. Nagtanong siya kung siya rin. Nakakakain na siya. Tumango siya sabay sabi na sobrang saya sa game room kung saan bawat klase ng merienda ay available. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang plano, at sinabi niya na naghihintay siya sa pagdating ng lolo para kumain silang magkasama. Tinanong siya ng bata kung pwede siyang sumama sa kanila, na naguguluhan siya dahil iniisip niya ay kumain na ito. Mahihiyang inamin niya na medyo gutom pa siya.
Alam na natin na gusto lang ng bata na magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya. Pagdating sa bahay, may mga masasarap na pagkain sa mesa, at tila nag-e-enjoy silang lahat habang kumakain magkakasama. Medyo nakakapagtaka na simpleng trabaho lang ni Lolo sa seguridad, pero may iba't ibang pagkain silang meron araw-araw. Isang maliit na misteryo kung paano nila ito napapangalagaan. Habang masayang kumakain sila, bumalik ang isip ng bata sa kanyang mga araw bilang sundalo. Sa isang iglap, inilayag niya ang ningges ng nakaraan at ngumiti muli. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Major Kang ang tumatawag. Pinaalala sa kanya ng Major na tawagin lang siya na bro sa halip na gamitin ang rango. Tinanong ng Major kung kamusta ang lahat, at sagot ng bata ay maayos naman. Pero nang itanong ng Major tungkol sa kanyang buhay sa paaralan, may katiting na putakti. Nagkaroon ng awkward silence sa linya bilang tugon. Medyo kinakabahan na, agad na tinanong ng Major kung pumatay na ba ng tao ang batang nasa kanila. Agad na sinagot ni Jean na hindi, ngunit kinumpirma na may kaunting aberya nga na agad namang naayos. Napahinga ng maluwag ang senior, at panyanatag ng batang nasa kanila na okay na ang lahat ngayon at walang dapat ay pangamba. Nabunutan ng tinik si Kang at ipinaalala sa batang nasa kanila na palaging nandyan sila para sa kanya. Sa tugon, ipinangako ni Jean na hindi niya ito kakalimutan. Kinabukasan sa paaralan, nakita natin ang tatlo sa klase, ngunit wala siya. Medyo awkward si Yang Chan sa pagitan ng dalawang nang-aasar. Nagtatanong si Jae-hang ng mga kakaibang tanong. Mausisa niyang tinanong kung sino ang sa tingin nila ang mananalo sa laban sa pagitan nina Jin at Seokju-ko. Binanggit ni Hyuk-jin na bagamat magaling si Jin, malamang na hindi niya kayang talunin si Seokju-ko, na nagte-training sa combat mula pa bata. Sa kanya, tila bokya ang batang nasa kanila sa komparasyon. Sumang-ayon si Jae-hang, idinagdag pa na si Seokju-ko ay isang malupit na tao. Nagtanong naman si Yang Chan kung totoo raw na lumaban si Seokju-ko laban sa 20 lalaki at nanalo. Agad na itinaman ni Blonde, sinabing 30 lalaki pa nga ang kalaban. Nalito si Yang Chan sa dami ng mga kalaban. Sandaling natigilan. Kahit nakalimutan niyang huminga sandali. Ipinapaliwanag ni Brownhead na nung inaasal Harris ni Yonasin ng grupo ng mga kalye, si Seokju-ko ang tumapos sa lahat ng mga ito. Sabi niya, nagsimula ito sa 10 lalaki, pero patuloy pa rin silang dumadating. Sa oras na dumating ang 30 lalaki, si Seokju ay patuloy pa rin. Siya'y lumakad palayo ng walang gallows habang ang 30 lalaking ito ay naiwanang walang malay sa kalye, para silang mga itinapon na laruan. Lumingon naman ang mahiyain na lalaki at nagtanong tungkol sa mga chismis na narinig niya, tungkol kay Seokju na daw ang hamuli sa mga kumidnap kay Yona. Naririnig niya na ang mga taong nasa likod nito ay mga retiradong sundalo. Agad naman itong kinumpirma ng Blondeng kasama na malamang totoo rin ang kwento tungkol kay Seokju-ko na hamuli sa mga kumidnap. Sinasabi niya na walang laban si Jin kay Seokju dahil nasa ibang antas ito.